Magandang araw po sa ating lahat, mga kapatid ko, at nandito naman po tayo upang mag-aral ng salita ng Diyos. Samahan niyo po ako at ating pag-aralan yung salita ng Diyos na makikita sa 1 Peter chapter 1 verse 3 to chapter 2 verse 3. So ang akin lamang babasahin is from verse 13 chapter 1 to verse 21 and said, "Therefore, prepare your minds for actions. Be self-controlled. Set your hope fully to the grace to be given you when Jesus Christ is revealed. As obedient children, do not conform to the evil desire you had when you lived in ignorance, but just as He who called you is holy, so be holy in all you do. For it is written, Be holy, because I am holy. Since you call on a Father who judges each man's work impartially, live your lives as strangers here in reverent fear. For you know that it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers. 19. But with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect, He has chosen before the creation of the world, but was revealed in this last time for your sake. Through Him, you believe in God, who raised Him from the dead, and glorify Him, and so your faith and hope are in God." Let's pray. Lord, Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa araw na ito, Lord God, na binigay niyo sa amin upang kami makapag-aral na iyong salita, O Lord. Dalangin ko, Ama, na samahan niyo po kami ng iyong banal na Espiritu, Ama, upang malaman at mananalaytay sa aming mga puso at isipan, Ama, ang salita na aming pag-aralan sa hapong ito. Lord God, ihanda mo ang bawat isa sa araw na ito upang tanggapin na maluwag, tanggapin na may kasiyahan sa aming mga puso ang iyong salita, Ama. Gabayan mo po ang aming aming isipan, ang aming mga puso upang hindi kami, Ama, maligaw at lubos naming maunawaan at maintindihan ang mensahe mo sa araw na ito. Dalangin ko, Ama, na ang araw na ito ay isang araw na pagsamba, isang araw na pagpapasalamat sa iyo dahil sa pagtitiwala niyo sa amin ng iyong salita, O Lord, o mga aming pag-aralan. Muli, salamat at iko'y dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Muli, magandang araw po sa atin lahat. Ang ating pamagat is Living in Christian Ways is Holy and Commendable to Our God. Dahil sinabi ni Peter na dahil tayo isang bagong buhay binigay ng ating Diyos, tayo isang bagong buhay, bagong nilalang na kung saan dapat tayo ay magpatuloy, dapat tayo hahawak sa ating pananampalataya, dapat hahawak tayo sa hope na binigay ng Diyos sa atin, na kung saan ito yung magdadala sa atin sa promise ng Diyos. Kaya marapat lamang na mamuhay tayo bilang isang Kristiyano, hindi lamang sa pangalan, kundi sa isip, sa salita at sa gawa, na kung saan ito ay holy at commendable to our God. Ito ay kapurihan ng ating Diyos tuwing natin ating ginagawa ang mga bagay nito. Kaya alalahanin natin, tayo ay bagong nilalang na sa pamamagitan ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng Diyos, ay marapat lamang na tayo umayon bilang isang lingkod, umayon bilang anak ng Diyos, umayon bilang isang membro ng banal na pamilya ng Diyos. At ang unang points natin, kung bakit nasabi natin mamuhay tayo bilang isang Kristiyano sa salita at sa gawa, dapat nakafocus tayo sa hope that bring us promise. Itong hope na ito'y magdadala sa atin, di ba? Sa promise ng Diyos sa atin. Kaya marapat lamang na tayo magpatuloy, marapat lamang na tayo ay umayos sa ating mga asal, gawa at mga pananalita dahil nakasalalay dito yung ating Diyos, nakasalalay dito yung ang ating kalagayan bilang anak ng Diyos at bilang isang membro ng banal na pamilya ng Diyos. At babasahin natin from verse 3 to 5, sabi dito, "Praise be to God and the Father of our Lord Jesus Christ. In His great mercy,
He has given us a new birth into the living hope through the resurrection of Jesus Christ from the dead, and into an inheritance that cannot perish, cannot never perish, spoil, or fade, kept in heaven for you, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So dito natin nakikita na sa pamamagitan ng awa, sa pamamagitan ng habag ng ating Diyos, di ba? Binigyan niya tayo ng bagong buhay. Binigyan niya tayo ng pag-asa dahil lahat yan sa ating pananampalataya. Kaya ang lahat ng lahat ng ating mga ginagawa, lahat ng ating mga mithiin, lahat ng ating kumbaga yung ating works, di ba? Ay nakasalalay dito. Yung ating bilang isang lingkod ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, kaya marapat lamang na sumunod tayo, marapat lamang na panindigan natin bilang anak ng Diyos. Nang dahil dyan, ang ating lahat ng pinaghirapan, lahat ng ating mga ginagawa nito, di ba? Lahat ng to ay tayo makikinabang nito. Gaya ang sabi dito, di ba? Binigyan tayo ng Diyos ng bagong buhay, na buhay ng pag-asa, para pagdating ng panahon, di ba? I-reveal sa atin ito ng Diyos, na hindi lamang ito buhay na pag-asa ibibigay ng Diyos sa atin, kundi ito pa, ibibigay ng Diyos ang inheritance, yung kayamanan sa langit, di ba? Kung tayo magpapatuloy, sabi dito sa verse 4, into an inheritance that cannot be perished, spoil, or fade, kept in heaven for you. So ito yung kayamanan, yung inheritance na sinasabi ng Diyos sa atin, ay sa atin ito, hindi ito mapupunta sa iba, kundi sa atin ito. Piniprepare ng Diyos ito sa langit para sa atin. Kaya marapat lamang na tayo magpatuloy bilang isang lingkod. Ano pa? In verse 5 sabi, who through faith are shielded by God's power until the coming of the salvation that is ready to be revealed in the last time. So hindi lamang inheritance, di ba? Hindi lamang buhay na pag-asa ibibigay ng Diyos sa atin. Ang ating pagpapatuloy, yung sinasabi natin ng ating perseverance, o ang ating pagtatyaga upang magpatuloy sa ating buhay bilang isang Kristiyano, we are shielded by our faith. Sabi dito, not only by our faith, para mapagtagumpayan natin ito, we are shielded by God's power. Para yung salvation in the coming, in the last time ay makukuha natin. So, isipin natin mga kapatid, kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya tayo iningatan, di ba? Ito binigay ng libre sa atin, binigay through His grace sa atin. Ang gawin natin, to continue, to persevere hanggang sa pagdating ng panahon, di ba? Na sinasabi ng Diyos in the last time, huwag tayong huminto, hindi lamang tayo nagtatapos bilang isang Kristiyano ay tapos na. Kapatid, alalahanin natin, makukuha natin lahat ito in the last time, di ba? Siguraduhin natin, di ba? Na tayo magpatuloy, tayo mag-persevere dahil sa ating pananampalataya, dahil sa kapangyarihan ng Diyos. Kinover tayo para papagtagumpayan natin lahat ng ito dahil naniniwala tayo na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos, sa pamamagitan ng ating pagtsatsaga, ang Diyos i-cover niya tayo sa kanyang kapangyarihan. Kaya ang sabi natin dyan, through faith, God protect us while we are continue working for our salvation and toward His will. Dahil sa ating pananampalataya, God protect us while we are continue working. Kaya naisip natin na yung pagtsatsaga natin, yung pagpapatuloy natin, di ba? Ang Diyos nandyan para tayo i-protect sa lahat ng uri, di ba? Ng mga hindi magagandang bagay na gusto tayo i-destroy. We are protected by God. Di ba? Para yung salvation makukuha natin, at hindi lang yan. Para din sa will ng God, toward His will ang ginagawa natin. Kaya marapat at maigi na alalahanin natin na yung bilang isang buhay ng Kristiyano hindi nagtatapos
sa bilang isang Kristiyanong pangalan o membro tayo ng isang Kristiyano, but ito yung sa pamamagitan natin pananampalataya na kung saan ito ay nasa isip, nasa gawa at sa salita. Nang sa gayon, di ba? Magpapatuloy at magpapatuloy tayo because we have faith in God na pagdating ng araw, lahat ng paghihirap natin ay hindi masawalang bahala na lang o kaya mawalang saysay dahil ang Diyos nakikita niya kung ano ang ginagawa natin, kung anong effort ini-exert natin para mapanatili natin strong ang ating faith sa Kanya. Ano pa, in verse 6 to 9, sabi ito, in this way, in this you greatly rejoice, though now you little while you may have suffer in grief in all kind. Sabi dapat magsaya tayo dahil mayroon tayong kinikinitang pag-asa, mayroon tayong salvation na inaasam, mayroon tayong we are guarded by God's power. Diba? Dapat mag-rejoice tayo, magsaya tayo dahil yung paghihirap natin ay mayroon tayong nakikitang pag-asa. Mayroon tayong nakikitang resulta, nakikitang goal, di ba? Na inaasahan natin. Mayroon tayong finish line na kinikita. Dapat makareach tayo ng finish line. Pero sabi niya, bago niyan, though now, for a little while, you have suffered grief in all kinds of trial. So dito natin makikita, bago lahat niyan, di ba? For a meanwhile, sabi dito, makakaranas tayo ng mga pighati, nakakaranas tayo ng mga uncomfortable sa ating mga buhay dahil yan ay bahagi ng pagsubok ng Diyos sa atin. Kaya mapapansin natin at ma-analyze na lahat ng pagsubok na dumadating sa ating one after the other. Masabi natin, mahal tayo ng Diyos, gusto ng Diyos na tayo umayon sa Kanyang kagustuhan, hindi sa gusto natin. Diba? Dito natin maramdaman na gaano tayo ng Diyos kamahal dahil hindi niya tayo nilulubayan, hindi niya tayo hinayaan mawala sa ating landas. Landas na kung saan palayo sa ating Diyos, hindi na tayo papayagan dahil constant yung trials na binibigay ng Diyos sa atin para tayo tumibay, para tayo magpatuloy dahil sa lahat ng yan ay ating kapakanan yung iniisip ng Diyos. At ano pa, in verse 7, this have come so that to your faith of greater than worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine and may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So dito isa pala itong refine o sinasala para malaman kung gaano tayo katibay, gaano ka-genuine ang ating pananampalataya. Di ba? Hindi lamang ito'y mayroon tayong pananampalataya ay tapos na. Diba? Ito'y hinahasa ng Diyos through trial, hinahasa. Kahit sabihin na natin na strong yung ating faith, pero yung constant na trial nandyan para tayo i-refine. Diba? Para makita natin at maramdaman natin na ang Diyos nandyan para tayo i-correct. Nandyan ang Diyos para tayo lumapit sa Kanya, i-acknowledge natin siya nang sa ganon, di ba? Makikita natin kung gaano ang buhay, kung gaano ang Diyos mag-guide sa atin para mapagtagumpayan natin ito dahil ito ay para sa atin. Sabi nga dito, this comes so that your faith are greater worth than gold, di ba? Para sa trial na ito, para yung worth ng faith natin is greater than gold. Sinabi niya dito, yung gold kahit puro na, magpiperish, mawawala. Pero yung faith natin, make it stronger and stronger and being worth and worth and worth until the coming of our Lord Jesus Christ. Nang sa gayon, sabi dito, it may result to praise, glory, and honor pagdating ng ating Diyos. Diba? Isipin natin yung pagtsatsagaan natin, isipin natin yung mga trials na lumating sa ating buhay. Ito yung close contact natin sa ating Diyos para hindi tayo mawala. Dahil alam natin, di ba, nasa mundo tayong makasalanan. Alam natin na maraming temptation sa paligid natin. Sinisiguro ng Diyos sa pamamagitan ng mga trials na ito
na we are close contact sa Kanya para mananatili yung purity ng ating faith sa ating Diyos. Ano pa? Do you have not seen Him, you love Him. And even though you do not see Him now, but you believe in Him, and are filled with the inexpressible and glorious joy. For you are receiving the goal for your faith and salvation of your soul. So dito, makikita natin na sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos, kahit hindi sa natin nakikita, minahal natin ang Diyos. Kahit hindi sa natin na nakikita, nagtitiwala tayo sa Diyos. Dahil kahit hindi sa natin nakikita, naniniwala tayo sa Diyos. Dahil pure ang ating pananampalataya. So you are receiving the goal of your faith, the salvation of your souls. So yung faith, yung goal ng ating faith is salvation. Di ba? Kung manlumbay at manghina ang ating pananampalataya, mawawala tayo sa landas. Mawawala tayo sa line na kung saan ang gusto ng Diyos, doon tayo. Hindi tayo makakaabot sa finish line, hindi tayo ma-reach ang ating goal kung hindi tayo pure ang ating pananampalataya. Nang sa ganun, sa pamamagitan ng mga trial, sa pamamagitan ng constant trial na binigay ng Diyos, masisigurado natin na yung faith natin sa ating Diyos is constant, is remain kahit na anong mangyari sa buhay natin, kahit anong pagsubok sa buhay na dumadating sa atin, dahil may pananampalataya sa Diyos, ito yung magdadala sa atin sa goal, which is salvation. Kaya sabi natin dyan, in every trials we encounter, God always has a purpose for us to remain faithful. Kaya huwag na tayo magtaka. Yung mga trials, one after the other, because God has a purpose para mag-remain tayo faithful sa Kanya. Dahil yan ang gusto niya, yan ang will niya. Para pagdating ng panahon, pagdating ng ating Panginoong Hesus, makakamtan natin ang lahat ng pangako ng Diyos. For verse 10 to 12, sabi dito, concerning the salvation, the prophets who spoke of the grace that was to come to you, search intently with the greatest care, trying to find out the time and circumstances to which the Spirit of Christ in them was pointing when He predicted the suffering of Christ and the glories that would follow. So concerning sa salvation, di ba? Sinasabi dito na yung mga prophets, inaalam nila yung time and circumstances kung kailan ito makukuha, di ba? Kung paano ito makukuha, di ba? Pero sa pamamagitan ng revelation ng banal na Espiritu, pinaalam sa kanila na mangyayari lamang ito sa pamamagitan ng suffering, sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus, sa pamamagitan ng suffering ng ating Diyos, glories would follow. So ito nagpapakita lamang na sa kahit na sabihin natin yung mga prophets ng makakapanahunan, gusto nilang alamin, di ba? Kung kailan, kung anong time, kung anong circumstances para makamtan natin ito. Pero dahil sa revelation ng banal na Espiritu, pinakita sa kanila, mangyayari lamang ito after the sufferings. Magsasuffer ang Messiah, which is ang ating Panginoong Hesus, and after that, glory will follow. So ito yung salvation. Ni-reveal sa kanila ng banal na Espiritu na walang mangyayaring ganon. Hanggat, di ba? Hanggat, sabi dito, walang suffer na mangyayari. So pinakita dito na talagang mayroong suffering na mangyayari bago yung salvation, yung glory to follows. So makikita natin na lahat ito nakasalalay lahat. Sa ating Diyos nakasalalay lahat. Ang lahat ng ito
sa salita ng Diyos, dahil dito natin makikita kung paano pinroseso ng Diyos bago pa man tayo nilalang sa mundong ito. It was revealed to them by the way they were not serving themselves but you. So nireveal sa kanila na yung pag-serve, di ba? Yung pag-serve, hindi yung serve sa kanilang mga sarili, kundi serve sa atin. Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nirelay sa kanila, nirelay sa atin, dito makikita na lahat tayo, di ba? Gaya ng mga prophets na ito, we are not serving ourselves, but serving others too. Gaya ng sinabi dito. When they spoke out things that you have not been told by those who have preached the gospel by you, by the Holy Spirit sent from heaven, even the angel look into these things. So kahit na, sabi nga, kahit na mga angel, tinitingnan nila ito, gusto din nila malaman ito. Dahil ito ay nanggagaling sa ating Diyos down sa atin. Na yung resurrection ng ating Diyos, di ba? Yung suffering ng ating Diyos, yan ang fulfillment. Di ba? Yan ang salvation natin. Na ito'y hinahanda ng Diyos para sa atin. Kaya sabi natin dyan, Jesus' resurrection brings fulfillment and salvation to all as God prepared for us. Pinrepare na ng Diyos to. Kumbaga, naka-blueprint na ito yung mangyayari. Di ba? Hindi ito yung aksidente lamang nangyayari, kundi ito'y nakaplano na. Dahil sa pamamagitan ng suffering ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus, dahil sa resurrection ng ating Panginoong Hesus, nagkaroon ng fulfillment. Kaya isipin natin kung gaano tayo kamahal ng Diyos, kung gaano niya tayo nilapit sa ating Panginoong Hesus, na kung saan doon nakasalalay yung ating hope, doon nakasalalay yung ating salvation. Kaya malapat lamang yung faith natin, yung perseverance natin, huwag tayong panghinaan ng loob na lahat ng ginagawa natin ito, hindi magiging walang saysay, kundi ito'y magdadala sa ating sa promise ng Diyos sa atin. Kaya maisip natin, minsan parang wala ng katapusan, minsan parang hindi na tayo nilulubayan ng mga trials na ito. Examine ourselves. Bakit nga ba tayo maraming trials? Bakit nga ba tayo one after the other and trials sa buhay natin? Sipin natin, mahal tayo ng Diyos. Dahil nakikita ng Diyos na mayroon tayong kahinaan. Nakikita ng Diyos na mayroon tayong doubt. Nakikita ng Diyos na mayroon tayong takot. Kaya constant yung trial ng Diyos para tayo pagtibayin, para i-shield ang ating faith. Because nandyan ang kapangyarihan ng Diyos para tayo i-cover. Ano pa? In verse 13 to chapter 2 verse 3, live a godly life, just a member of God's holy family. So dito makikita natin, we are the member of God's family. Para marapat lamang na gumawa tayo ng maayos, marapat lamang na tayo ay magtiwala sa ating Diyos, marapat lamang na i-submit lahat natin kung anong meron tayo sa Diyos because we are a member of family, of God's family. Diba? Gaya din sa atin, sa pamilya natin. Gumawa tayo ng hindi maganda. Sinong unang-unang masisira? Diba yung tatay natin, yung parents natin? Ganon din yung naman ang ating Diyos. Dahil member tayo ng family ng Diyos, ng holy family ng Diyos, gumawa tayo ng hindi maganda, ikasisira ng ating Diyos. Diba? Kaya marapat lamang na as a member of God's family, dapat gumawa tayo ng maayos, diba? Sumunod tayo sa Diyos na maayos, diba? At maging tunay na miyembro ng pamilya ng Diyos dahil dito nakasalalay. Di ba? Yung reputasyon, yung dignidad, yung kredibilidad ng isang miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya ingatan natin
at magpasalamat tayo dahil nabilang tayo sa pamilya ng Diyos na kung saan ito yung kagustuhan ng Diyos para sa atin. In verse 13 and verse 17 sabi dito, therefore, prepare your mind for action. Be self-controlled. Set your hope fully to the grace given you when the Christ is revealed. So dito, sabi dito, dapat sabi, prepare your minds. Dapat i-prepare natin yung ating mga kaisipan. Di ba? Dapat mayroon tayong self-control. And set your hope fully to the grace. Di ba? That given you when Jesus Christ is revealed. Dapat nakafocus tayo. Dapat nakasit yung hope natin sa grace ng Diyos na bibigay sa atin pagdating ng panahon. Diba? Huwag tayo manlumbay, huwag tayo mabalisa. Isip natin ang ating mind, isip natin yung ating, what you call that? Yung ating hope sa ating Diyos na ang lahat ng ito may hangganan, lahat ng ito may katapusan, at gusto ng Diyos, kung matapos man, dapat tayo ay succeed, dapat makakamtan natin yung goal, which is salvation. Makikita natin dahil ang Diyos mismo, di ba, ay happy kung makita tayo nagpapatuloy na we are eager to reach our goal. Di ba? Dahil pagdating ng panahon, i-reveal dyan ng Diyos sa atin. As obedient children of God, as obedient children, do not conform to the evil desire that you had live in ignorance. Sabi dito, as obedient children, sabi niya, kailangan huwag tayo umayon doon sa kagustuhan natin. Huwag tayo umayon sa kagustuhan ng paligid natin. Huwag tayo umayon doon sa nangyayari sa ating kapaligiran. Di ba? Kagaya ng ginagawa natin noon na hindi pa natin nakikilala ang Diyos. Di ba? Huwag na nating hangarin pa na gagawin yun dahil tayo isang miyembro ng pamilya ng Diyos. Kaya marapat lamang na umiwas tayo doon sa mga bagay na yun. In verse 15 sabi ito, just as He who called us you is holy, so you be holy in all you do. It is written, be holy because I am holy. So dito nagpapakita lamang na lahat ng ginagawa natin ay nagre-reflect sa ating Diyos. Ang Diyos na tinatawag nating Father is holy, na marapat lamang na gumawa tayo ng maayos. Huwag na natin balikan pa yung mga ginagawa natin noon nang hindi pa tayo miyembro ng pamilya ng Diyos. Ngayon alalahanin natin, ang Diyos natin ay banal. Marapat lamang nagagawa tayo ng maayos, gumawa tayong nararapat, gumawa tayo, umasal tayong naaayon sa panuntunan ng Diyos. Dahil ang ating Diyos ang tumawag sa atin bilang anak at tinawag natin bilang ama ay isang banal. Since you are called a fatherhood, just the man's work in Parsi, live your life as stranger in reverent fear. So kung tinawag natin siyang father o tinawag natin siyang ating ama, marapat lamang na tayo ay may takot, marapat tayo ay may paggalang, may rapat lamang na tayo may pagmamahal. Alalahanin natin lahat na gagawin natin, lahat na ginagawa natin na masama, lahat ng mga ginagawa natin na hindi naaayon bilang isang miyembro ng pamilya ng Diyos ay kahihiyan ng Diyos. Diba? Dala natin yung pangalan ng Diyos, kaya marapat lamang na tayo may pagmamahal sa Diyos, marapat lamang tayo may paggalang sa Diyos, at marapat lamang tayo may paggalang sa kapwa natin. Dahil yan ang kagustuhan ng Diyos, dahil yan ang miyembro bilang anak ng Diyos. Sabi natin, be encouraged and give testimony regarding the true grace of God. Marapat tayo na mag-encourage pa, na gumawa ng maayos dahil alam natin na ito ang tama. And give testimony regarding the true grace of God. Dapat ipaalam natin na ito yung totoong biyaya ng Diyos na binigay sa atin. Ito yung Diyos, ito yung naramdaman namin, ito yung na-experience namin bilang isang miyembro ng pamilya ng Diyos.
Ano pa? In verse 18 to 21, sabi dito, for you know that it was not perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down from your forefathers. So sinasabi dito na hindi sa pamamagitan ng material, expensive material things of precious metal yung niredeem sa atin, hindi material na niredeem sa atin. Sabi dito, niredeem tayo from the empty way of life. So makikita mo wala. Empty way of life. Ibig sabihin, wala talagang makasalanan talaga. Hindi talaga karapat-dapat bilang anak ng Diyos. Sabi niya, handed down from your forefathers. Ito yung sinasabi natin, yung ginagawa natin gaya ng mga pamahiin, tradition, culture, na hindi naman naaayon sa Diyos. Ito yung sinasabi ng Diyos dati, niredeem tayo dahil yung buhay natin noon is empty. Walang laman. So marapat lamang na isipin natin na hindi tayo niredeem sa pamamagitan ng material things. Diba? Ng mga material precious things. Kundi, sabi dito in verse 19, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish and defect. So hindi yung pag-ransom sa atin, ni-ransom tayo hindi sa pamamagitan ng mga bagay, mga mamahaling bagay, kundi ang precious blood of Christ. Ang dugo at buhay ng ating Panginoong Hesus ang nag-redeem sa atin. Di ba? Hindi ito yung tipong na-redeem lang tayo dahil mayroong kakayanan. Di ba? Ito may kasamang pagmamahal ang redemption sa atin dahil buhay mismo ng anak ng Diyos ang binigay para sa atin without blemish, sabi. Walang kasalanan. Di ba? Isipin mo yan, isipin natin yan kung gaano tayo kamahal ng Diyos na sa pamamagitan nito ay makuha pa rin natin gumawa ng hindi maganda. Di ba? Isipin natin na ang ating Diyos, na ating Panginoong Hesus nag-sacrifice ng buhay niya, ng dugo niya para i-redeem tayo mula doon sa empty life. Di ba? Buong doon sa walang kabuluhang buhay. Patungo sa buhay na banal na itong kagustuhan ng Diyos sa atin. He was chosen before the creation of the world. Pinili na siya before pa. Pilano ng Diyos pa before pa creation of the world. But was revealed in the last time for your sake. Dahil sa atin, dahil sa pagmamahal ng Diyos sa atin, nirevealed sa panahon natin na sa pamamagitan ng buhay at walang kasalanan at inosenteng buhay ng ating Diyos, niredeem tayo sa ating walang kabuluhang buhay at binigyan ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Through Him you believe in God, who raised Him from the dead and glorify Him, so that your faith and hope are in God. So di po sa pamamagitan ng ating Diyos, sa pamamagitan nating Panginoong Hesus, niredeem tayo sa kanyang banal na dugo, at ito naman nagpapakita ng marapat lamang na tayo maniwala, marapat lamang tayo na mananampalataya na ang Diyos, di ba? Ang bumuhay, nagbigay buhay muli sa ating Panginoong Hesus at ganun din naman sa ating pagdating ng araw. Di ba? So your faith and hope are in God. Dito natin makikita na wala tayong mapupuntahan. Wala tayong kayang may pagmamalaki. Wala tayong kayang sabihin natin, i-ransom natin ang ating mga sarili dahil meron ako. Di ba? May kaya ako sa buhay. Mayaman ako. Matalino ako. Dahil ako. Hindi. Dito na nakikita na walang kabuluhan lahat yan. Walang mangyayaring maganda sa atin kung yan ang isipin natin. Isipin natin ang Diyos. Yan ang end natin, Diyos. Di ba? Doon tayo pupunta dahil mga anak tayo ng Diyos. Kaya isipin natin, kailangan natin mag-persevere, kailangan natin magtiyaga, kailangan natin inores ang ating buhay sa salita ng Diyos para nang sa ganun, hindi tayo manlumbay. Kaya sabi natin, be motivated to live a healthy life and godly life throughout our journey.
Kailangan bilang isang anak ng Diyos, bilang motivated tayo kahit anong mangyari. Maglakad tayo ayon sa ating pagkatawag ng ating Diyos, di ba? To live a healthy life and godly life throughout our journey. Habang tayo nabubuhay, dapat motivated tayo to live a healthy and godly life. Huwag nating isipin, di ba, na mahirap. Dahil anak tayo ng Diyos, isipin natin, anak tayo ng Diyos, hindi niya tayo pababayaan. Yung tanging gawin lang natin, 100% lahat ng ating pananampalataya, lahat ng ating pagmamahal, lahat, iaasa natin sa Kanya. Focus ourselves sa hope na binigay ng Diyos sa atin para hindi tayo maligaw sa ating journey hanggang pagdating ng panahon, hanggang pagdating na sinasabi ng Bible in the last time, para mapagtagumpayan natin ang mga bagay na ito, para makakamtan natin yung salvation pagdating ng panahon, dahil yan ang gusto ng Diyos, yan ang purpose ng Diyos. Kaya marapat lamang na magpatuloy tayo, mga kapatid, dahil yan ang tama at yan ang totoo. In verse 22 to chapter 2 verse 3, sabi dito, now you have purified yourself by obeying the truth, so that you have sincere love by your brothers. Love one another deeply from the heart. So dahil na-purified na tayo, dahil nilinis na tayo ng salita ng Diyos, sabi dito, that you have a sincere love. Diba? Dahil pinurified, nilinis na tayo ng Diyos, nilinis ng Diyos ang ating puso, nilinis ng Diyos ang ating kaisipan sa pamamagitan ng kanyang salita, para magkaroon tayo ng sincere love sa ating mga kapatiran. Sabi, sincere love to your brother, sincere love and love one another deeply from the heart. Para yung pagmamahal ay hindi na nanggagaling sa bibig lamang, kundi ito'y nanggagaling sa ating puso. Diba? Ramdam natin na yung sinasabi nating pagmamahal, hindi lamang yan ay bula. Na pagsabi mo na mahal, wala na. Pero ito'y nanggagaling sa ating mga puso, ito'y dadaloy. Walang katapusan dadaloy ito, dahil ito ay kagustuhan ng Diyos, dahil nilinis na ng Diyos ang lahat ng mga impurities, lahat ng mga dumi sa ating mga puso, lahat na ng mga kasalanan, nilinis na ng Diyos para tayo makapagmahal ng ating kapatid na galing sa ating puso. Ano pa? For you have been born again, not only the perishable seed, but the imperishable through the living and enduring Word of God. Hindi tayo binigyan ng panibagong buhay. Diba? Hindi tayo pinanganak muli ng tao. Ito yung sinasabi lagi natin, na nababasa natin na paano magiging born again. Ipapanganak ba muli? Ipapanganak muli, pero hindi sa pamamagitan ng tao, kundi sa pamamagitan sa salita ng Diyos. Sabi na dito, for you have been born again, not on the perishable seed. Ito yung sinasabi natin na pinanganak muli ng tao. But, sabi dito, but in imperishable through the living and enduring Word of God. Pinanganak tayo muli dahil sa salita ng Diyos, sa pamamagitan ng salita ng Diyos na hindi nasisira, hindi namamatay. Sabi dito, for all men like grass, all their glory is like a flowers in the field, that the grass wither and the flowers fall. So yung buhay ng tao ay isang gaya ng halaman, isang gasaya ng damo, na kung saan yung kanyang glory ay isang parang mayabong na bulaklak, na kung saan ito'y namumunga, ito'y namumulaklak na maganda, pero pagdating ng hapon, masisira ito. Pero, but the word of the Lord stands forever. Ito yun. Dahil dito tayo mabubuhay, dito tayo namumuhay, dito tayo sinilang muli sa salita ng Diyos, at ito ay stands forever. Kaya masabi natin na ang salita ng Diyos ay buhay. Ang Diyos ay buhay dahil nananalay tayo sa ating buhay habang tayo nabubuhay. Kaya alalahanin natin, mga kapatid, tayo mga lingkod ng Diyos, tayo mga anak ng Diyos, marapat lamang na tumalima tayo
sa pagkatawag ng Diyos sa atin. Umiwas tayo sa dati nating gawa dahil hindi maganda sa paningin ng Diyos, hindi maganda bilang isang anak ng Diyos. And this is the word that was preached to you. Therefore, rid yourself of all malice and all deceit, hypocrisy, envy, slander, and every kind. Sabi dito, like a baby's crave pure spiritual milk. Diba? Dapat tayo, sabi dito, umiwas na tayo doon sa mga nakaraan natin. Umiwas na tayo doon sa hindi magagandang bagay, mga ginagawa natin. Sabi niya, gayahin natin na isang bata. Always crave for milk. Diba? Ganon din tayo, gaya ng bata. Ang babies, anong iniisip niya? Puro milk, puro milk. Milk, nakafocus ang isang baby sa milk. Dahil yan ang buhay ng isang bata, milk. Ngayon, isipin natin mga kapatid, yung baby, bigyan mo ng solid food yan kung anong mangyayari. Ganon din sa atin, mag-crave tayo ng spiritual food. Diba? Yung spiritual food na gaya kinikrave natin na gaya ng isang baby, di ba? To help us grow. Di ba? Grow sa ating pananampalataya, grow sa ating spiritual, grow sa ating mga sarili. Di ba? Yung spiritual food ay kailangan natin. We are craving for that. We are always hungry for that dapat. Dahil dyan tayo nabubuhay na gaya ng isang bata, nabubuhay sa gatas, ganun din tayo, nabubuhay tayo sa salita ng Diyos. Kaya always hungry, always thirst with the Word of God, always crave with the Word of God. Dahil dyan tayo nabubuhay at yan ang kailangan natin. So that if you may grow up in your salvation, that now you are test the Lord that is good. Dahil sa creed natin yan. Dahil sa ating pananabik sa salita ng Diyos, dahil sa pananabik sa food na ino-offer ng Diyos, matitikman natin. Anong sabi dito? You have test that the Lord is good. So dito natin makikita na yung food na ino-offer ng Diyos, kung atin ito titikman, kung atin ito i-consume bilang bahagi ng buhay natin, at itong pinaka-importante dito, dapat nating huwag hayaan magutom yung ating espiritu. Di ba? Hayaan natin, i-feed natin ng salita ng Diyos, dahil dito ito ang nararapat, ito yung magnonores sa atin, ito yung magbibigay ng growth sa ating pananampalataya, ito yung magbibigay papunta sa maturity ng ating mga faith, dahil ito yung food. Di ba? Ito yung magbibigay sa atin ng kalakasan, ng strength para magpatuloy, dahil alam natin ang salita ng Diyos ay guided tayo. Di ba? Makapaggawa tayo ng maayos, makapagmahal tayo ng maayos dahil sa salita ng Diyos na kinakain natin. Yung salita ng Diyos na pinipid sa atin, marapat lamang na tayo magpatuloy. At sabi natin, be loving and kind as purified by the love of God. Di ba? Kung maisip natin na pinurified na tayo ng ating Diyos, di ba? Dapat wala na tayong mga bagay ng mga naramdaman ng mga nakaraan na hindi pa tayo purified ng ating Diyos. Marapat lamang na tayo ay magmahal nang galing sa ating puso, magmahal na gaya ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Through His Word, make it a lifestyle. Diba? Sa pamamagitan ng salita ng Diyos na binigay sa atin, gawin na yan lifestyle. Gawin nating lifestyle, gaya ng physical na ginagawa natin. Kumakain tayo, nagme-merienda tayo, nag-i-snacks tayo. Ganun din naman yung spiritual natin. Huwag nating pabayaan na once a week lang natin pinifeed may salita ng Diyos ang ating spirit. Dapat kung ano ang feeding natin sa ating physical, ganun din naman yung ating spiritual. At gawin natin yan lifestyle.
Hindi yan occasionally, hindi yan by schedule. Gawin natin yung lifestyle. Isipin natin na yung physical natin nangangailangan ng energy. Ganon din naman yung spirit natin. Nangangailangan din naman ng nourishment para tayo maproteksyonan nito. At malayo sa dapat nating landas na tatahakin. At balikan natin ating pag-aralan. Living in Christian ways is a holy and commendable lugar. Dapat tayo bilang isang Kristiyano, dapat natin nakikita sa ating ito, sa ating mga ways. Kung baga sa ating buhay pang-araw-araw, nakikita ito. Ito dahil ito ay kabanalan, ito ay kapurihan sa ating Diyos. Focus in the hope that bring us promise. Dapat nakafocus tayo doon sa hope. Diba? Na ito'y magbibigay sa atin sa promise. Diba? Ng Diyos sa atin. Mag-focus tayo doon. Huwag tayo mag-focus sa ating nakikita. Doon tayo mag-focus sa ating nakikita, which is ang ating Diyos. Through faith, God protect us while we continue working for our salvation toward His will. So, kailangan talaga natin strong ang ating faith, healthy ang ating faith, dahil sa pamamagitan niyan, God will protect us. Diba? While we are continue working for our salvation and toward His will. Kailangan natin yung ating faith is strong and healthy. In every trials we encounter, God has always a purpose for us to remain faithful. Kaya wag nating isipin na pinipinalize tayo ng Diyos. Wag nating isipin tinitempt tayo ng Diyos dahil ang Diyos hindi nagtitempt sa atin. Because isipin natin God has a purpose para tayo mag-remain faithful. Diba? Magpasalamat tayo na lagi tayo may trials dahil lagi natin nakakausap ang ating Diyos, lagi tayo connected sa ating Diyos, at lagi tayong nakaka-communicate sa ating Diyos. Jesus' resurrection brings fulfillment and salvation to all as God prepare for us. Diba? Sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Diyos, ito yung magbibigay sa atin ng salvation na pinrep sa atin. Hindi ito by works na kung saan pwede na, maayos naman akong tao, maayos naman ako pakikisalamuha, pagdating ng araw, save ako. No, dahil sa pamamagitan ng ating pananampalataya, ito sa pamamagitan ng ating ng continuous na communication sa ating Diyos, ang Diyos ay nandyan na. Yung salvation through grace ng Diyos, nandyan na. Given na yan. Ibibigay na, ready na yan, ibibigay sa atin. Diba? Kaya, marapat lamang na mag-continue tayo yan para makamtan natin yung biyaya na bigay ng Diyos. Pangalawa is live a godly life just as a member of God's holy family. Dapat mamuhay tayo ng kabanalan, ng maayos bilang isang miyembro ng pamilya ng Diyos. Be encouraged and give testimony regarding the true grace of God. Dapat magbigay tayo ng testimony na kung gaano, di ba, tayo kamahal ng Diyos, gaano katutuo ang biyaya ng Diyos, di ba, na tayo ay full encouraged na gumawa, di ba, na tumahak ng maayos na landas para pagdating ng araw ay makakamtan natin ang lahat ng ating pinaghirapan. Be motivated to live a healthy and godly life throughout your journey. So marapat lamang na huwag tayong minto. Be motivated. Dapat magpatuloy tayo dahil isipin natin ang lahat ng ito ay hindi masasawalang bahala. Ang lahat ng ito papunta ito sa goal. At ang lahat ng ito ay papunta ito sa succeed. Diba? Napangako ng Diyos. Kaya huwag tayo sumuko. Magpatuloy tayo. Magpatuloy tayo mag-serve sa Diyos, magpatuloy tayo as a member ng pamilya ng Diyos, magpatuloy tayo dahil ito ang nararapat. Be loving and kind as purified by the love of God through His Word and make it a lifestyle. Dapat yung pagmamahal, yung pakikipagkapwa-tao, dapat maayos tayo, di ba? Gagawin natin yan lifestyle dahil yan ang kagustuhan ng Diyos sa atin. Di ba? Dapat. Huwag tayo
manghina sa mga nararamdaman natin, sa mga nakikita natin. Huwag tayong manghihina, mga kapatid. Dahil darating ang panahon na lahat ng ito, lahat ng pinaghirapan natin, lahat na nangyayaring suffering sa atin, worth it to continue. Dahil alam natin, lahat ng ito may hangganan. Diba? Magpatuloy tayo, mga kapatid, bilang isang miyembro ng pamilya ng Diyos, bilang isang anak ng Diyos, bilang isang matuwid na lingkod, magpatuloy tayo dahil pagdating ng panahon, sisigurado natin na makakamtan natin yung salvation na inahanda ng Diyos sa atin. At tayo manalangin. O Lord, makapangyarihan sa lahat. O God, salamat Ama sa araw na ito na yung binigay sa amin, O Lord. Salamat Ama dahil sa pangako, dahil sa biyaya, dahil sa hope na meron ka, O Lord. Lord, protect mo kami ng iyong banal na nakapangyarihan, O Lord, upang kami magpatuloy sa aming buhay, magpatuloy na maglingkod, patuloy bilang isang miyembro ng iyong pamilya, O Lord. Tulungan mo po kami na pagtibayin pa ang aming pananampalataya sa iyo, O Lord. Patuloy mo kaming gabayan upang inores, upang mag-aral ng iyong salita, O Lord, upang maramdaman namin at maipakita namin sa aming kapwa, sa aming mga mahal sa buhay, Ama, na kami hindi tumitigil, kami hindi humihinto dahil lamang sa mga problema, dahil lamang sa mga temptation sa aming buhay. Lord God, salamat dahil sa pagtitiwala mo sa salita na binigay niyo sa amin, O Lord. Dalangin ko ang mga kapatiran na nanonood online, ang mga kapatiran na nasa trabaho, O Lord. Dalangin ko, ipuin mo po sila na iyong mapagpalang kamay, Ama, upang maramdaman nila, Ama, ang iyong pagmamahal na walang halo, kundi ito pure na pagmamahal na galing sa isang Ama na aming minimiti at minamahal. Salamat, Ama, dahil sa pagkakataon ito, pag-aralan namin sa iyong salita, Ama, kung paano mamuhay, kung paano magpatuloy, Ama, bilang isang miyembro ng iyong pamilya, O Lord, at bilang anak. Salamat muli, Ama, sa remind us na kailangan namin magpatuloy, na kailangan namin i-purify ang aming mga sarili, O Lord, through your word. Kung kami ay nanlulumbay, Ama, patawarin mo po kami, O Lord, sa aming mga pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, Ama. Turuan mo po kami na i-correct ang aming mga sarili, O Lord. Turuan mo po kami na magpakumbaba sa lahat ng aming nakakasalamuha, sa lahat ng mga problema. Turuan mo po kami na lahat na ito ilapit, idulong sa inyo, Ama, dahil ikaw lamang ang aming Diyos na makakatulong sa amin. Salamat muli at ito ay dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.